We now bring in independent health reform advocate Dr. Tony Liachon. Doc Tony, magandang hapon po. Long time no see. Sa Afternoon Delight po, Lourdes Vera at si Denise Tan. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon sa inyo, Lord, at saka Denise, at sa mga nakikinig sa ating interview ngayon at programa. Opo. Alright. Doc Tony, unang tanong. Diyan po ba sa ospital ninyo, may spike din ho ba? Yes, may spike. Makikita mo yan sa outpatient department eh. At makikita mo rin dito sa admissions eh. So, madaling i-collate yan at sinasabit yan dapat sa Department of Health para masabi sa publiko na may spike. Opo. So, ako, nagpa-practice ako, nakikita ko medyo mataas eh. Kunyari, I have 30 patients, 10 patients would say na meron silang flu, and then yung iba naman na-admit, lalo na kung matatanda. So dapat, nire-report yan para klaro para nung panahon ng pandemic, nire-report ng bawat hospital, government or private, to the Department of Health so that the Department of Health can make a bulletin out of the data, hindi hindsight or fake news. Malinaw dapat yun. Dr. Tony, kasi po, yung DOH mismo, yung liderato po ay sabi, relax lang, huwag magpanik, kailangan nyo lang magmask kung nasa grupo or nasa crowd or kung kayo ay bahagi ng grupo na merong immunocompromised. So, pero may mga lugar po na nagdedeklara na may mandatory masking, gaya po sa Quezon. Dr. Tony, ano pong masasabi nyo rito, sir? Ang DOH kasi nagiging politiko na eh, ang style. Kasi pag declare ka kasi ng ganyan, na mahinang klaseng strategic communication, siyempre, magagalit sa iyo siyempre yung mga business sector, magagalit sa iyo yung mga politiko or ano. Hindi ganyan dapat ang Department of Health kasi ikaw ang bastion ng tamang impormasyon eh. Buti na lang, yung mga kasamahan naming mga expert, infectious disease, sinabi may surge. Ako, ang parameter ko lang, hospital na pinupuntahan ko. Kasi microcosm yan ng entire country, sa dami na nakikita natin. So, anong nangyayari, kagulo ngayon ang mga LGUs kung anong susundin. May nagdedeklarang walang pasok, merong... alangan naman, 2 araw kang... walang pasok. Paano Wednesday, Thursday, hindi ka rin mahahawa? It doesn't make sense. Dapat yan, tama si Governor Helen Tan. Dahil doktor yon, tama yan. Dating commission, dati yan Committee on Health Chair. Pamask muna ang mga tao na mga 1 week hanggang 2 weeks. Tapos ipa-report sa Department of Health yung surges from public and government para malaman natin kung may surge. And therefore, wala namang masama doon na protektahan mo sarili. So, dapat ang Department of Health nagpapa-Zoom meeting na rin sa mga gobernador kung ano yung findings. Kasi tatanungin, Governor Aragones, nagpatigil ka ng walang klase, bakit ganun po? Governor Helen Tan, ano naman na experience nyo dyan? So ngayon, makakagawa ng recommendation based dun sa mga report nila kasi magre-report ang Provincial Health Hospital eh. Kaya si Governor Helen Tan, tama siya eh. Kasi lilipad ang mikrobyo kung meron kang mahahawa. Kung magmamask ka, ang transmission niyan through the nasal. Dito. Microbes yan eh. In the environment touch. Diba? Parang COVID. Alam naman natin yan eh. Diba? Droplets, transmission. So kung meron ka niyan, dahil sanay na tayo dyan, magmask ka muna. Then pagka bumaba ang surge mo, saka mo tanggalin. Dr. Tony. Ngayon, kung wala kang decision and you leave right now as Department of Health to the LGU, the decision, mahinang klase yung decision-making process na yan. Pwede bang heterogeneous ang iyong decision for the entire. Tapos sabihin, magmask kayo kung hindi. Siyempre, you give the prerogative
to the public, syempre ayaw nila. Hindi magmask. Oh. Diba? Dr. Pero, Tony, ayaw nila magmask kasi abala Ang hirit- ngayon, ang problema, kung magdala ka ng sakit sa mga, yung sa eskwela, mahawa si lolo, si lola, mako-confine, at ikaw may sakit na grabe, may sakit ka sa puso, meron kang cancer, nagdadialysis ka, di mako-confine ka. Ang problema, kinuha nila yung 60 billion natin Yun. Hindi pa nga nasosoli ng presidente yan Nako. formally to the National Treasury. Correct. Oo. Hindi nila binigyan ng budget 2025. Ang utang ng government is 136. So dapat, kung ang Department of Health na hindi dinefend ang country for the health, dapat at least man lang on the preventive aspect para hindi magkasakit, mandate nila mag-face mask muna until bumaba ang data. Yan ang dapat. Dr. And then Tony, ang minimum public health ang hirit- requirements. Ang hirit po ng sekretary ay, natural lang naman yan, bare months talaga, malamig, di ba? So kaya nagkakaroon ng trangkaso mga tao. Yan ang klaseng mahinang decision Natural ba yan? Depende naman sa resistensya ng tao. Kung mahirap ka sa daga at nagkakasakit ka, kaya mo mabang magpa-hospital? Mabuti sana kung meron kang HMO, upper class. That is a populist way of answering. Opo. Kaya nagkakawindang-windang With due respect to the Secretary of Health, mali-mali ang decision ninyo Kaya nanakaw yung 60 billion na yan, hindi ka Secretary Boss ang gumigil. Kaya wala tayong budget for 2025. Hindi ka rin gumigil. Ngayon na naman, preventive health lang. Ang hina ng decision-making process. Pambihira naman. We demand accountability. We demand urgency right now in your decision-making process. Ako, as a personal advocate, a health advocate, I would require the patients right now, magmask kayo. Kasi pag nahawa kayo, manghahawa kayo ng iba. And therefore, pag na-hospital kayo, may pera ba ang gobyerno? Ngayon nga, may corruption drive na nga Dr. ang Tony, pera natin Oh. wala pa nga for health Dr. Tony, So, isa pa. I encourage everyone Magmask. to make that decision to wear mask. Kung ayaw ninyo, nasabihan kayo, is your own decision. But, ako, mandatory or optional, we should actually demand that from the Secretary of Health. Oo. Kasi ginawa na ng isang magaling na gobernador. Kasi pinangangalagaan niyang Quezon Ang problema, isa lang siya. So ano ba decision natin for the entire country? Pero, ang gulo Speaking of magulo, Dr. Tony, yung ILI, yung simpleng word na influenza nga lang, ay nahihirapan na yung mga kababayan natin na intindihin. Ito pang influenza-like illness. So paano mo ipapaliwanag sa may kumakalat na para siyang trangkaso pero hindi, parang trangkaso lang pero hindi talaga siya trangkaso. Pero same effect din halos. Dr. Tony, paano ba 'yon? Ang influenza ay isang virus. Opo. A or B siya. Ngayon, since hindi ka nakakapag-respiratory panel to determine kung anong klaseng virus meron ka, ang tawag dyan, influenza-like. Kasi hindi naman, mahal ho ang respiratory panel Libo ho yan pag ginawa sa ospital. Opo. Sa ospital, nagagawa namin to determine kung may COVID ka, kung ikaw ay may influenza A or B, para mabigyan ka. Kunyari, positive ka for influenza, mabibigyan ka namin ng Tamiflu or Oseltamivir. Opo. Yan ang binibigay na dapat ibigay within 48 hours. Kung hindi, makakahawa ka. So, ang dapat ginagawa ng government right now, since hindi naman makakapag-respiratory panel lahat, pwede madisgrasya ang pasyente. Ako nga may na-confine na pasyente dahil 2 weeks ago, nagkaroon siya ng flu, nag-complication sa puso, na-admit pa tuloy. Ngayon, kung magmamas muna tayo habang may surge going into the holiday season, preparado ang mga tao. Pwede ka naman mong tanggalin kung hindi. Pero habang lumalamig, lalo na sa last quarter of the month, tapos may bagyo pa, may earthquake, na ang mga tao ay nagsasama-sama in the rehabilitation centers, kung saan man yan, dapat mas mag-ingat tayo kasi nga defunded ang PhilHealth Walang perang tao, ang taas ng inflation, taas ng gamot, ang taas ng consultation, syempre sa ibang mga hindi nakaka-afford. Paano yun? So dapat, ang gawin natin, ang influenza-like illness ay para ring flu, pero hindi natin na-determine kung ano ho ang specific virus. Pero pareho rin ang gamutan yan. Pwede kayong mag-antiviral,
pwede kayo magpahinga, fluids, yan lang ho. Self-limiting yan in Opo. 5 days. Opo. Pagka tumagal ng more than 5 days, bacteria, mangangailangan kayo ng antibiotics. Pero dapat ngayon, sinasabayan ng government, mag-flu vaccination na at saka pneumonia. Hindi pwede tayo walang ginagawa. So habang nakatenga mga tao, magpabakuna libre. Sa dami ng pera ng Department of Health na nasa pork barrel lang. Yung mga akap, mait na yan. Nako. Ngayon yung gamitin. Opo. Para sa ganun, magamit ho yan ng taong bayan. So lahat mag-declare ka, next 2 weeks, magpapabakuna lahat. Go to your healthcare centers. Eh, yung iba hindi mo pwedeng puntahan kasi go sa hospitals yung iba. Kung minonitor niya yan, Doktor, meron pupuntahan. Yun ang sinasabi ko. Sorry but Opo. Medyo hard-hitting tayo kasi nakakapikon na eh. Opo. Dr. Tony, Ang, we feel you Department of Health, at nakikita po natin yung mga post niyo sa social media. Kaya talagang yung damdamin po ninyo as nandito talaga at sana po magkaroon po ng gamot sa corrupt at sa incompetent. Maraming salamat po sa maiksing oras po na binigay po ninyo. Pero thank you, greatly appreciated, Dr. Tony Leachon. Great to see you again, sir, ang Independent Health Reform Advocate. Thank you, Dr. Tony.